So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan finally, i-unbox na rin natin yung na first impression natin na smartphone last time, which is a Nubia Neo 3. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Sen mga ka-J-Vlog, disclaimer lang dito sa Nubia Neo 3, medyo maraming naguluhan din sa spec sheet na itong device na to. Ang dami rin nagko-comment nga at ako, to be honest, naguluhan din ako since first time ko rin mag-order ng Nubia Neo 3, syempre. Yun nga, maraming nag-comment na, Lods, ano lang yan, 4G lang yung link na yan. Pero yung first impressions kasi natin doon is 5G. Yung specs na inano natin doon is 5G. So yung link na binigay ko doon sa first impression is 4G device, pero in-review natin doon is 5G. So, yung 5G na first impression natin is later this March daw yan nilalabas. Merong speculation na nasa almost 10,000 pesos yung 5G version, which is, I think, 9,999. Mga ganun yung presyo niya. Pero ito kasi is almost 8,000 pesos, 7,999. Itong Nubia Neo 3. And syempre, mas mura to sa official online store ng Nubia. At nakuha natin to ng may voucher, kaya nakuha ko lang to for as low as 6,400 pesos. Ito Nubia Neo 3 4G. So 4G to kasi in-unbox ko na to. Kumbaga nung upon receiving sa online, syempre kailangan natin maging mapanuri. Chinek ko na rin para dito sa ating video ay malaman na agad natin kung 4G ba to or 5G. So yun, 4G lang itong device na to. And yes, IPS siya. Pero maganda naman yung pagka-display niya is kasi Full HD, I think Full HD plus 1080p naman yung resolution nito. Again, yung AMOLED is a 5G, tapos ito is IPS. And yung chipset nito is the Unisoc T8100. Nag-search din ako niyan sa internet. Puro nakikita ko doon, yung 8100 is a 5G chipset, pero 4G pa rin to At wala nga ako nakikitang legit price, wala akong nakikitang spec sheet ng 4G ng Nubia. Puro po 5G ang lumalabas. Even sa website nila, wala naman silang ino-offer na 4G neto. I don't know, siguro depende na lang sa country or sa region kung mag-o-offer ba. Pero yun nga, may rumors naman tayo na this later March is lalabas yung Nubia Neo 3 GT 5G or yung 5G. So yun, focus muna tayo dito, which is a 4G device. Nubia Neo 3 4G na tatawag natin dito. And doon naman sa online, wala naman nakalagay na 4G or 5G. Pero again, syempre, titingnan mo rin, search mo rin sa internet kung meron ba tong 4G or not, or wala. Pero wala nga lumalabas, kaya akala natin 5G talaga to. Pero again, pag-order kayo nito, dito mismo sa online nila, dyan sa link na bibigay ko, 4G po yung device na yan, at nagkakalaga siya ngayon ng 7,699 kasi tapos na yung sale At bumalik na dun sa presyo pero mas mababa pa naman. So 8GB 128 itong device na to. So pag nakuha nyo to ng 6K is good still yan mga ka-J-Vlog. Ito yung box niya, Nubia Neo 3. At kung interested kayo dito, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. I-check nyo na lang po. So yung kinuha nating color is titanium gold. Ayan siya, Nubia Neo 3. And yun, samahan nyo ko unbox mga ka-J-Vlog itong device na to. Let's go! Ito yung box ng Nubia Neo 3. So dito na natin makikita kung 5G ba to or 4G kasi ang dami naguguluhan sa comment section. Lalong-lalo na rin ako. Kasi may sinasabing 4G daw to, may sinasabing 5G. Pero again, sinearch ko kasi yung chipset na ito. It's a 5G chipset, yung Unisoc T8100. Pero titingnan natin kung ano nga ba kasi wala naman kasi ini-specify doon. And wala akong nakitang spec sheet ng 4G na itong device na to. Sinasabi IPS daw, hindi daw to AMOLED. So check natin dito sa ating video kung ano nga ba talaga itong na-order natin sa official store ng Nubia. Sinasabi nila yung 5G is later daw this month. Tingnan na lang natin. So ito yung box. Very presentable naman yung box niya. Nubia Neo 3. Ayan siya. So quick reminder lang mga ka-J-Vlog ay na-open na natin to upon receiving. Siyempre para i-check din kung may laman ba or wala. Pero maganda dito sa mga maagang bumili is tingnan nyo. May kasama tayong freebie na Bluetooth headset. Ayan, ZTE by Nubia. So, ito ay may freebie. So, shoutout sa mga nakuha ng freebie na yan. So, ito nga in-order natin, titanium gold, 8GB o 128GB. Okay, open na natin. So, ayan siya. Ito yung smartphone. Meron tayong mga specs dito sa may sticker. Meron siyang powerful performance. 6 nanometer, 2.2 GHz processor. And 6.8 inches, 120Hz. Napakalaki. 6,000 mAh battery.
Meron siyang game space at dual shoulder triggers. Ito yon. So, hindi siya physical button. Tingnan natin kung ano ba to. Tingnan natin kung sensor lang to mga to. Mamaya. Pero tingnan muna natin yung laman ng box. Okay. Nandito si Maring Jelly Case. Ay, hindi siya si Maring Jelly Case. So, medyo boring yung yung kasama si Maring Hard Case na walang ganong protection. Yung gilid lang ang napoprotectionan. Okay. Meron tayo dito si Baby SIM Eject Tool na parang katol yung itsura. Meron tayo ditong very basic lang. Siyempre, present na present si paring. So, meron tayo ditong USB Type-C cable. Ang maganda dito mga ka-J-Vlog, very innovative sa Nubia sa mga entry-level. C2C na po ang kasama, hindi na Type A to C. So, okay na okay to. Mas faster yung ating pagcha-charge. NC na rin yung puwet niya, which is okay na okay yan. So, it's a 33 watts nga na adapter. C2C, yun na maganda doon. So, nagiging na rin tayo sa future side na C2C na talaga ang inclusions. Ang kailangan natin gamitin C2C na for faster charging. Ito na siya. Tanggalin na natin siya sa kanyang plastic. Tingnan na natin ang Nubia Neo 3 in titanium gold. So, in 3, 2, 1. Wow. Ang ganda. So, yun nga. Mecha design. Very futuristic. And I know, umiilaw tong mata na to eh. So, mamaya check natin. Sa full review rin, check natin yan. So, dual rear camera system. Napakalaki nung camera bump niya. Pero napaka-astig nung anong design. Ayan, no? Tingnan nyo naman yung details niya. Hindi nyo akalain 6,000 pesos lang itong device na to. So, ayan siya. Dito is power button and yung, I think, side-mounted fingerprint scanner. Matte yung kanyang frame. Syempre, plastic to. Tapos, sa taas is meron tayong microphone dito. Ito nga yung shoulder trigger buttons. Meron tayo ditong SIM tray. Sa baba is yung volume rocker. Ang ganda ng design, ha? Wala siyang headphone jack, Type-C at yung speaker grill. So, single speaker siya sa... I don't know kung nandito yung speaker niya or dual to. Tingnan na lang natin. And out of the box, may free install na screen protector na to. So, open na natin itong Nubia Neo 3. Nubia powered by Android. So, habang nagse-set up, check natin to. Bilis Compare sa iba na sobrang hirap ilagay. So, ayan naman. Okay naman yung design. Manipis din naman siya kahit papaano. At so, set up muna natin ito. Balikan ko kayo. So, yan na set up na natin. Get started na tayo. MyOS ang tawag sa kanilang operating system. Skip muna tayo sa lahat. Uy. Ay, tingnan nyo naman ang Tingnan nyo naman yung home screen niya. Mayroong electric fan. Grabe naman. Ayun na gumalaw, electric fan. So, okay. First impression, maganda yung display. Very snappy din. And check natin kung 4G nga ba to or 5G kasi ang dami talaga naguguluhan. Pati ako. So, check natin. Mobile network. Lagyan natin ng SIM card at yung SIM tray niya pala is hybrid na to. So, isang SIM, physical, tapos sa pangalawang SIM, SIM to ba or memory card. Okay. Play na tayo. The moment of truth. Oh, yes. So, yun nga tama. It's only a 4G smartphone. Etong Nubia Neo 3 na na-order natin sa Shopee. So, meron pa pala tong 5G. I think yung 5G is the Unisoc T8300. So, ito is the Unisoc 8100. Medyo magulo talaga, to be honest. Yung spec sheet ng Nubia Neo 3 4G. So, yun nga, may nagsasabing IPS to. Siguro IPS, pero in my point, maganda yung display niya. Parang AMOLED na rin siya. Siguro mataas lang yung resolution. And again, mga J-Vlog, yung spec sheet kasi nito, wala akong nakikitang spec sheet ng 4G ng Nubia Neo 3. Puro 5G po lumalabas sa mga online. Kaya, syempre, iba is akala wala talagang 4G to. So, yun. Sinasabi nila IPS to, hindi to AMOLED, and 4G, proven na 4G tong in-order natin. So, magkakaroon din ng 5G daw later this month. So, order din tayo ng 5G ng Nubia Neo 3.
Okay, so yon, proven na ano to, 4G lang itong device na to. I think nakita ko yung 5G na ito is nasa around siya ano eh. Nasa around almost 10,000 pesos. Pero yun, orderin naman tayo niyan. Let's try. Pero dito muna natin ibuhos lahat ng review natin dito sa 4G smartphone ng Nubia. At tingnan natin yung trigger button nito. Doon ako nai-intrigue sa trigger button niya. So meron siyang live island dito na parang dynamic island ng iOS. I don't know kung saan to nakikita itong sinasabi na dual shoulder triggers, precise control, customized operation. Ito yun eh. Hindi siya button eh. Oh, hindi siya button. So hinahanap ko pa siya dito sa settings kung nasan yan. I think nasa gaming ano yan eh. Sa game space. So let's try. Aha, saan ba game space na yun? Grabe yung ano, yung vibration na very unique siya. Hindi lang siya basta-bastang vibration, okay? So ito yung game space niya, pwedeng rise, balance. Yan, pwede rin kayo mag-record na rin dito. So hanggang ngayon, isinahanap ko pa rin kung saan makikita yung settings na yan. So maganda naman yung game space niya. So ito yung LED niya. Sa likod to, I think. Ayan, no, di ba? Nakita mo umilaw. So, umiilaw yung likod din nito. Saan na ba yun? Ito. Ayan, bam! Pwede tayong gawing blue. Oh, ha? Ganda rin, ha? Tanggalin na natin muna tong casing. Ayan, o. Forma rin, pogi. So, saan na ba yun? Ayan, o. Umiilaw yung likod. Pwede rin natin gawing yellow. Di ba? Ang ganda. Oh, di ba? Gaming na gaming phone. So, syempre, i-game test natin ito. Bang ito, maganda yung red, oh. Tapos, meron tayong steady lighting. Meron tayong gusto mong huminga. Ayan, oh. Meron tayo dito. I think, nag-off lang siya, ano. I think, nag-on lang yun siya pag gaming, eh. Ayan, oh. LED flash during the game. Meron tayong flashing. Cycle flashing. Ayan. So, habang naglalaro lang kayo, mag-on yan. And hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita yung yung trigger button na yan. Apparently, wala akong makitang settings na ito as of now. Pero magta-try ako mag-install ng mga games dito. Baka doon lumabas sa game space yung settings pag nag-install tayo ng mga COD like that. So, yun. Napaka-astig na itong Nubia Neo 3. So, again, hindi siya AMOLED, IPS siya pero mataas kasi resolution nito. I think nasa Full HD plus 1080p to. Wala po talaga tong specs sa internet when it comes sa 4G. Puro po 5G nakikita natin. Kaya nagulat din ako na in-order lang natin is 4G. Pero again, sa kanyang presyo, napakamura lang naman, 6,000 pesos. And ang SRP nito is 8,000. Or, yes, 8,000 pesos, pero nakuha natin sa murang halaga lang. So, yun yan mga J-Vlog, nakita nyo na unboxing ng Nubia Neo 3. Next, dito tayo sa aking first impression hands-on na dito sa device na to. So, unang-una, yung display. Yung display na itong Nubia Neo 3, to be honest, pag nakita nyo rito na actual, nakakalaan nyo rin talagang AMOLED siya. Pero hindi nga siya AMOLED. Mas vibrant pa yung AMOLED doon. Pero maganda yung pagka-display na itong device na to kasi mataas yung resolution niya. Full HD plus 1080p. At ang maganda pa doon, 120Hz screen refresh rate din naman siya. Even itong 4G device. Punch hole display na siya. Tapos, yung punch hole niya, meron tayong parang feature doon na parang live island ba yung tawag nila doon. Yung parang dynamic island sa iPhone. Na magkakaroon kayo ng mga certain features naman doon sa punch hole niya na humahaba siya na parang dynamic island. Which is a good feature yun, of course, ng device na to. So, overall display, malaki naman itong Nubia Neo 3 at maganda naman itong device na to when it comes sa overall premium display na mapoprovide niya. Perfect na perfect, of course, yung malaking screen size for gaming and syempre sa mga nanonood dyan. Paniguradong ma-enjoy nyo naman dito sa smartphone na to. And yun nga, next mga ka-J-Vlog sa niya, sa chipset niya. So, yung chipset niya is the Unisoc T8100. So, hindi pa naman natin natatry yan personally yung chipset na yan. So, first natin matatry yan sa Nubia Neo 3 at asahan nyo, nakaramihan din ng mga 4G devices ngayon ng mga ibang brands. Baka yan na rin ang gamitin, yung 8 series ng Tiger, 8 series ng Unisoc. So, tingnan natin kung powerful since ito naman ay nakafocus sa entry-level gaming-centric consumer. Unisoc T100 is
may bubuga naman yan. So, stay tuned lang sa ating game test. Next sa camera, maganda rin naman yung camera performance ng Nubia Neo 3. Meron nga siyang yung telephoto, yun yung astig doon. Pero again, when it comes sa lente niya, yung 5G kasi nito, tingnan natin, depth sensor. So, I think physical lens na telephoto, wala talaga siya. Pero yun, nasa software, may mga may mga measurement nga ng lente, which is good naman yan dito sa Nubia Neo 3 4G. Next in design, syempre, namangha ako sa design netong device na to, Mecha design. So, sa mga gaming-centric dyan, okay na okay yung design neto sa Nubia Neo 3 at meron siyang RGB lighting sa likod na umiilaw yan pag maglalaro kayo. Pwede nyo i-personalize yan kung gusto nyo nagbi-blink, kung gusto nyo may sound. Ayun, pinakita naman natin kanina yung settings ng RGB lighting na itong Nubia Neo 3. Syempre, sa full review, explore pa natin further itong device na to. Next, yung trigger button niya, yung pressure sensitive button niya. Again, wala pa ako nakikita nga sa settings and even do sa game. Pero baka pag nag-install tayo ng game dito, like COD, doon natin ma-explore pa yung trigger button. Again, sa full review, explain natin further yung trigger button din itong Nubia Neo 3 4G. Next sa battery, napakalaki ng battery, 6K battery, at ang maganda nga dito yung charger nito is out of the box is C2C na. So hindi na kayo faster charging na dito sa device na to. Yun na rin yung magandang I think first din itong si Nubia when it comes sa entry level na nag-offer ng C2C na charger. So which is yan na talaga yung rin natin, modern na charging natin, yung C2C, konti na natin nalilimutan yung type A to C, di ba? Charging, battery, all goods din dito sa Nubia Neo 3. So yun mga ka-J-Vlog, yung first impressions, hands-on natin sa Nubia Neo 3. So sana nakatulong to sa inyong buying decision when it comes ito sa device na to. Pag nakuha nyo to ng sale, napakalupit, napakamura, biruin mo 6.5, meron na kayong napakagandang specification na smartphone. Hindi siya mabagal, to be honest. Very snappy siya. Ang ganda rin ng meron din siyang haptic vibration na parang na-experience din natin sa mga iPhones. Very unique yung ganyan sa isang device, lalo na sa entry-level smartphone. So, maganda rin siyang i-recommend sa mga consumers out there dyan na mahilig sa gaming. Lalo-lalo na yung mga naghanap ng budget-friendly lang na device. Sulit na sulit itong Nubia Neo 3 4G. Kung interested kayo, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. I-check nyo na.